nasunog samtang ginapamasada sa driver. Gitabangan kini pagpalong sa mga residente sa Quezon Boulevard, Davao City. Pero wala magsilbi. Niya ang exclusive report. Gipangkuyawan ang mga residente sa kanto San Pedro Extension of Quezon Boulevard. Dihang nasunog ang usa ka unit sa Maru Taxi. Busa ang uban, daling mitabang pinagi sa pagsabyaw tubig tumong sa kalayo. Gigamitan sa fire extinguisher pero wala nagsilbi. Miulbo hinoon ang kalayo ug pag-abot sa mga bumbero. Ang kalayo. Pagpadagan ako doon, kayo kabuto. Ako sa? Wala. Dito ka tayo, dito ka sa may battery. Yeah. Sige na, kaya na siya. Kinaraya mong gigamit. O nang medyo nakatabang gamay. Nadugay doon, abdan magay bumbiro kay dugay man bumbiro niya po. Giligwatan ugat sa ugbara ang hood sa taxi. Aron ablihan aron masiguro nga wala na'y kalayo. Pero wala kini mabri kay miungot ang lock. Busa gidulit na lang ang hose sa makina aron pasilitan sa tubig. Mga wirings, mo na nga kuan mag sunog kay dakpon na tong iyang gasolina sa spark bitaw. Tambal sa Bureau of Fire Protection ngadto sa mga motorista nga nagmaneho og mga karaan nga sakyanan nga susihon gyud pag-ayo ang mga wirings kay posibleng nangalanay na kini tungod sa kadaan ug mag-short circuit kay posibleng mao'y sinugdanan sa sunog. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Duha ka reklamong pagpanikas ang nadawat sa Comelec, Davao del Norte. Nagapatrol, Rodrey Salas. Yung quarters ang kaning room. Dili madawat ni Barangay Salvacion Kagawad o kandidato pagkakapitan Epifanio Paran ang iyang kapildihan sa barangay eleksyon nitong Lunes. Para niya, gitikasan siya sa iyang kaatbang nga kandidato pagkakapitan ug Barangay Salvacion Kapitan Gabriel Ferrer. Eleksyoneering ang reklamo niya sa asawa ni Ferrer nga usa ka maestra sa barangay. Kay mitabang kini pagliya sa mga botante asang presinto mo boto. Pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga sample ballot sa mga precinct number. Nahitabo sulod mismo sa usa sa mga room sa polling places. Pagpanikas man ni og ato aning isabton kay ngano nga ang iyang asawa nahibalo man siya sa balaod nga illegal gyud ang ilang himo. Tatagin sa ako ang number ng present number niya. Nagmahan mo niya. Pero sa ubos. Wala magpa-interview sa kamera si Kapitan Gabriel Ferrer sa Davao del Norte. Duha ka mga reklamo sa election offense ang nadawat sa Comelec. Usa sa Barangay Salvacion Santo Tomas o usa sa Barangay del Pilar, New Corilla. Sa record sa Comelec, Davao del Norte, duha pa lang ka mga election complaints ang ilang nadawat human sa eleksyon o ginapailalong pa sa investigasyon sa Comelec ang maong mga reklamo. Tanaw na ko ang mga complaints before na ko i-forward sa law department. Tanaw na ko kung ma-fit ba siya as election offense. Dawaton sa Comelec ang mga election case sulod sa usa ka tuig. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Walay hunong ang ginapanay sa mga driver na dili kasunod sa balaod trapiko. Kagabi, daghan ang nadakpan o mamultahan. Nagapatrol, Mikael Apari. Gipara sa mga sapak sa Eagle Squad si Edgardo Yaronan, kaya walay suot na helmet ang angkas niini. Pagumangkong, buhangin. Lintan lang, naroon ng helmet. Kaso ni Edgardo, nakaligtan lang sa iyang angkas ang pagsuot sa helmet. Di ang giembarguan na og lisensya, ayaw pa lang nag-helmet ang angkas ni Edgardo. Una niya makuha ang iyang lisensya, kinahanglan pang magmulta og 1,778 pesos ni Edgardo. Usa si Edgardo sa 39 ka mga driver nga naimbarguhan og lisensya tungod sa lain-laing violation diya nag-chatpoint ang mga pulis ug traffic management group sa kilometer 5 Buhangin, Davao City kagabi. Sa RE 4136, ina-implement na mo. Kanang yung sakyanan, ginapara na mo as long as nga na yung mga violation sila. Wala gipalampas sa Eagle Squad ang tanang malapas nga driver. Sama sa driver nga tsinelas ra ang suot, samtang nagmanehog motor nga naay multa nga 578 pesos. Mga motor nga expired na ang rehistro nga naay multa nga 4,000 pesos. Ug mga modified kun bora-bora nga motor nga naay multa nga 228 pesos. So mo na kasagaran nga encounter na mo dire nga dakop. Wala helmet ang angkas,
o detective. Hasta mga driver sa PUJ nga sobra sa capacity ang karga nga pasahero. Iembarguan sa atong lisensya. Ang multa niini 478 pesos. Allowing passenger seatboard na kami sa likod. Ang 14. Gasto no. 17. Passenger. Sila 19. So, nag-insist ang buwa ka passenger. Tungkol sa kabit. Gawa sa mga lisensya, upat ka mga plaka ang nalangkat ug usa ka motor ang na-impound sa Eagle Squad. Paibangno sa tanang mga motorista nga kung ugaling bubiyahe, siguraduhon nga walay balaod nga malapas. Kay gawas nga para ra gihapon sa inyong kaayuhan, sumala sa mga traffic enforcer, mas barato nga mosunod na lang sa balaod kaysa sa magbayad og multa. Mikael Apari, Patrol ng Pilipino. Samtang nagkaduol na ang kalagkalag karong Martes, daghan na ang nagsugod og bisita sa ilang mga minatay sa mga pampublikong sementeryo aron malimpyuhan. Nagapatrol, Elric Ayo. Humanang pipila ka minutong pinangita na tultulan ra gyud ni Belia Ermac ang lubong sa iyang inahan dinhi sa likod nga bahin sa Roman Catholic Cemetery sa Madapo Hills, Bangkirohan, Davao City. Taod-taod nakita ang pansyon kay daghanang ipanglubong sa sementeryo. Busa, gipalimpyo handahin kini niya isip pangandam sa kalagkalag karong Martes. Kayo po para kay namok ba niya. Kanindot atong pagkapsay atong pag-alimpyo niya. Diretso na ni papintura unyang hapon. Unong dos na po ko dali. Nahimo ng pangwarta sa kabataan ang pagpanglimpyo sa mga lubong. Tag 100 pesos ang suhol sa pagpintura at paglimpyo sa kada panteon. Tagpan na mga tag 20. Ang kita sa maliwang ihatag. Mama, Mga parang kung saan na. please yun na. Ayan, mo. Ano pa? Mga pantalon. Isay 20, say wala. Ha? Say wala. Di mo ta ko an. Nadagan mo kayo rin? Ang tigkulit ug lapida, dali pa isang kami ang iyang kita karong hapit na ang kalagkalag. Tag 1,500 ganto sa 3,000 pesos sa marmol, samtang 500 ganto sa 750 pesos ang konkretong lapida. Ano yung atas mo? Ako yung ginibaling. Pinata ko ba yung 500 na atas ko. Pilay presyo ani? 7 size, city size. Depende sa kita ko, kung okay standard. Mao din sir. Pero giklaro sa mga negosyante sa wireless nga hinay ang ilang kita karon. E kumpara sa una, kay puno halos na mga sementeryo sa wireless o walay maglubong sa minatay. Kinausa sa mga sementeryo din sa wireless gidumala sa city government. 1.8 hectares ang gidako nini. Pero natong 2008, ipasirado na kini. Kay planos gobyerno, i-develop kini. Putangan og kolumbaryon, crematorium og chapel aron mag-accommodate ang uban pang mga matay. Sa Roman Catholic Cemetery sa wireless, ganay kapin 5 hektaryang ginakon, sa likod na lang ang pwedeng kalugnan. O gamay na lang usab ang bakante. Since 1940s pa man ang lubong jud karon sir mga almost 1 million na kapin. Elric Ayo, Patrol ng Pilipino. Swerte ang ubang mga miyembro sa mga prominenteng pamilyang politiko sa Davao del Sur. Kaya apil sila sa nakadaog sa barangay election. Ibalikan sab sa ABS-CBN News Team ang Barangay Zone 2 sa Digo City. Diin may kandidato si Joseph Erap Estrada. Nagapatrol, Pina Araneta. Wala swertiha pagkakonsehal sa syudad sa Digos, si Sandro Torion. Pero karon, numero 1 na siyang konsehal sa iyang baluarte, ang Barangay Zone 3, Digos City. Sa baguhay pa lang nahuman nga barangay ug SK elections, nakakuha kini og kaping 3,000 nga boto. Last time, I failed sa attempt na ako pagdagan o city councilor, pero diri gipakita sa akong mga kabarangay nga gihatagan ko nila og makabungo gayud nga boto. Midaog sab si Gary Cagas sa ikaduhang higayon pagkakapitan sa Barangay Zone 3, Digos City. Si Gary, magulang ni Governor Douglas Cagas. Si Katrina Gabriel Crispino, kani SK Federation President sa Davao del Sur, ug apo ni kani Konsehal Romy Crispino. Nidaog sab nga ikapitong kagawad sa Barangay Zone 3 si Nonito Llanos IV, anak ni kani Davao del Sur Governor Rene Llanos. Ikatulong kagawad sab sa Barangay Aplaya, Digos City, ang model OFW nga si Virgencita Lagunsay. Ako si Joseph Erap Estrada, pero hindi yung dating presidente. Pero si Barangay Zone 2 kagawad Joseph Erap Estrada, wala swertihang makabalik sa konseho sa barangay. Nag-rank number 9 siya.
Wala sa estrado sa iyang balay sa pagbisita sa news team. Naglaom ang mga botante nga dili sila pasagdan sa mga midaog nga kandidato. Tumano nila ilang mga saan nga kuan, ilang mga saan nga tabangan ng mga tao. Amo lang hangyo nga pantay-pantay ang pag-treater nila sa mga tao. Bisag pag nabutar sila o wala, pantay-pantay lang. Karon nga migawas na ang resulta sa eleksyon, hangyo karon sa mga botante nga unta tumanon sa mga midaog ang ilang mga saad miadtong kampanya. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Digos City.